Mas mainam daw na wala yung buhay natin kesa sayangin. Di ba? Pag kasi kinuha na tayo ng Diyos, sa presensya niya na tayo, kung Kristiyano tayo. Ang pinakamahirap, binigyan tayo ng Diyos ng mahabang panahon, pero hindi natin ginamit para sa Kanya. Now, sa umaga pong ito, titingnan natin yung tamang pagtataya at maling dahilan ng pagtataya. Kasi, totoo naman, inamin natin na tama yung magkaroon ng pagtataya or risk is right, pero hindi dahil sa lahat ng gagawin natin, siguradong pagpapalain ng Diyos. Kasi 'di ba may mga tao parang investment. Pag ako nagbigay, sigurado malaki balik. Parang ganoon ano. Pero hindi kung bibigay mo sa Diyos, masaya ka, mahal mo ang Diyos. Hindi dahil sa may na-expect kang kapalit. Bagamat ang Diyos napaka-generous, hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak na tapat sa kanya. Ganoon din yung pagtataya. Hindi ibig sabihin lahat ng gusto natin o lahat ng hinihingi natin sa Diyos matutupad at wala namang pangako sa atin na lahat ng gagawin natin para sa pangalan ng Panginoon ay magiging napakatagumpay. At least, hindi sa maikling panahon. Di ba? Kasi yung iba ganun ang iniisip. So, tanda po natin, even yung mga short-term success, wala tayong mababasa na siguradong may pangako. Sigurado, yung pangwalang hanggan. Pero yung iisipin natin, lahat dito kailangan maayos, walang ganung pangako para sa atin. Ang isang halimbawa dito, kung natatandaan niyo si John the Baptist, siya ay tagapagturo ng salita ng Diyos, siya ang nagpakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Pero dumating yung panahon, kailangan niyang sawayin itong si King Herod. Ba't naman niya sasawayin? Kasi may kasalanan. At simpleng-simple yung kasalanan. Sa panahon natin, mukhang simple, no? Kasi kinuha niya yung asawa ng kanyang kapatid. Sabi sabihin, nabubuhay siya sa kasalanan, nangangalunya. Sa panahon natin, tanggap na yan. Pero, alam ni John the Baptist, hindi magiging madali. Bakit niya kukumprontahin? Pwede na lang siyang manahimik. Tama? Pinakulong siya, and eventually, pinugutan ng ulo. Di ba, napakadali para sabihin na, huwag ka nang magsalita, ipapahamak mo lang sarili mo. Hindi doon siya tinawag ng Diyos. At pag nararamdaman natin, lalo na base sa salita ng Diyos at sa pangunguna ng banal na Espiritu, may gustong ipagawa ang Diyos, hindi pwede na magmatigas ang puso natin. Kailangan makinig tayo at sumunod. Yun ang napakalagang matututunan natin dito. At tingnan nyo naman, bagamat maikli ang buhay ni John the Baptist, pero napakataas ng papuri sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Tingnan nyo po yung Matthew 11:11. Hindi mahirap alalahanin, di ba? Matthew 11:11. Sa English, babasahin ko and then sa Filipino. Sabi ng Panginoong Jesucristo, "Surely I say to you, among those born of women, there has not risen one greater than John the Baptist, but he who is least in the kingdom of heaven is greater than he." Sa Filipino, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak na mga babae, ay wala pang lumitaw ni isa na higit na dakila kaysa kay Juan na tagapagbautismo. Gayunman, ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay higit na dakila kaysa kanya. Unang-una, makikita natin, ang pinakamahalaga, ano ang sasabihin sa atin ng Diyos? Hindi yung sasabihin ng tao o ng lipunan. Diba? Kasi minsan, syempre, hindi naman natin sasadyain na magalit ang iba sa atin. Kaya lang, ang pinakamahalaga, ano ba ang tingin ng Diyos sa atin? Paano ba tayo nabubuhay? Ito ba ay katanggap-tanggap sa Kanya? At makikita natin, pangalawang lesson, yung kahalaga ng pagpapakumbaba, humility. Tingnan nyo, wala na daw higit pa sa mga pinanganak ng babae, maliban kay John the Baptist o Juan Bautista. Pero, ang mga mapagpakumbaba, yung mga walang-wala, mas higit pa. Ibig sabihin, hindi sinusukat ng Panginoon sa antas ng buhay, pero yung ating puso at damdamin sa Kanya. Kaya, totoo, di ba, yung kasabihan na yung nagpapakumbaba ang itinataas ng Panginoon, yung mga nagmamataas ang ibinababa niya. At yun daw dapat, ang buhay natin bilang mga anak ng Diyos, handa tayong magpasakop sa Kanya, at kung kinakailangan, sa ating pagsunod, dumaan sa mga pagsubok. Huwag tayong matakot, kasi kasama natin ang Panginoon.
Sa panghalimbawa, si Apostle Paul, ibinuwis niya ang kanyang buhay para tuparin ang ministeryong iniatang sa kanya ng Diyos. At alam niyo naman, mula sa pagiging persecutor o taga-usig ng iglesia, binago siya ng Diyos. Kaya handa niyang ibigay ang buhay niya para sa kalalaganap ng Ebanghelyo. Yung bang simpleng babatuhin siya, ayaw ng mga taong pinapakinggan nila. Or mayroong mga crowd, lalaban sa kanya. Ganun. Naging madalas na karanasan ni Apostol Pablo, meron nga pagnahon, alam niyo yun, di ba? Nangangaral siya, pinagbabato siya, bagsak siya sa lupa, nagpagpag lang, lipat sa kabila. Hindi ibig sabihin, wala tayong nararamdaman, tao din tayo, nasasaktan tayo. Pero wala siyang panahon para maawa sa sarili niya. Bakit? Alam niya yung kanyang ginagawa para sa Diyos. At kung tayo ginagawa natin yung gusto ng Diyos, pero hindi tayo kasing angat ng iba o marahil hindi ayon sa gusto natin na nangyayari, mapalad pa rin daw tayo. Kung ito ay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So kaya nga, kahit sa iba-ibang lugar, sa Africa, sa Asia, marami daw mga namatay para sa Panginoon. Bakit nila binuhis ang buhay nila? Kasi napalaya sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, nawala yung takot. At gusto na lang nila sundin ang Diyos at itong pinapagawa ng Panginoon para mas maabot ang mas marami pa. Tandaan nyo, kung hindi nila tinanggap ang Panginoon, ang mga tagasunod niya, hindi rin nila tatanggapin. Pero sigurado, meron namang tatawagin ng Panginoon sa iba't ibang dako. Magpatuloy tayo sa ganong diwa para malugod natin ang Panginoon. So, personal ang question sa atin Paano naman tayo? Sa ating personal na buhay, ang Diyos na nakakaalam sa atin, ano ang ating pinananahanan? Pinangahawakan ba natin yung mga pangako ng Diyos, yung kanyang mga pagkilos sa buhay natin, yung kanyang katapatan, o mas pinangahawakan natin yung mga bagay ng mundo? Doon ba ang security natin? O pinalaya na tayo ng kapangyarihan ng Espiritu para makita natin, Panginoon, para sa inyong pangalan, gagawin ko ito. Nasa inyo ang tunay na kasiyahan, nasa inyo ang tunay na ibig sabihin ng buhay. Yan ba? Masasabi ba natin yung sinabi ni Esther, if I perish, I perish. Kung ako mamamatay ako para sa Panginoon. Hindi para sa sarili ko lang. Now, baka kasi isipin ng iba, lahat ng magtataya, ayos na sa Diyos. Basta ikaw, nag-take ka ng risk, ayos na. Pero ito yung kabilang banda. Ano yung ilang mga maling dahilan bakit ang mga tao handang magtaya? Kahit pa yung mga nagsasabing Kristiyano at kahit pa, ultimo parang sa pangalan daw ng Panginoon. Bakit may mga ganong gustong magtaya? Again, ang Diyos ang kailangan mag-search ng puso natin. Ang unang panganib, masyado tayong pinangahawakan natin na kailangan itaya nating lahat. Hindi na natin ma-enjoy ang buhay na binibigay ng Diyos. Para bang lahat na lang sa isip ng iba, mas banal ka kapag ikaw nagdurusa palagi. Di ba may ganon? In fact, may mga Kristiyano nga, pagbago pa lang, lalo na kung ang iglesia maliit pa, para ba ang kanilang idea, dapat yung pastor naghihirap? Kung hindi naman talaga kaya, walang problema. Yung kaya may ganung mindset, para bang kailangan palaging unang-unang dapat magpakasakit yung pastor, habang iba namang mga members, walang pakialam. Nasasabi ko lang yun, because nangyayari talaga. Pero ito nga, meron mga tao, gusto nila na baliwalain yung mga binigay ng Diyos. Hindi sila nakikitang nagsasaya kasi pakiramdam nila mas banal. Pero tandaan nyo, ang Diyos din na nagsabi na siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating ikasisiya. Okay? Tingnan niyo po yung 1 Timothy chapter 6, verse number 17. 1 Timothy 6:17. Basahin ko sa English. Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor trust in uncertain riches, but in the living God who gives us richly all things to enjoy. At muli, sa Filipino, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan.
Dalawang bahagi ito, pansinin niyo yung talatang ito. Una, paalala dun sa hindi dapat gawin. Una, huwag daw magmayabang. Of course, natural yan. Kapag nasa iyo na maraming bagay, tumataas ang ere. Parang ang baba ng iba. Pero it can happen kahit sa mga ordinaryong tao, yabang eh. Kasi puno tayo ng sarili. Pangalawa, huwag magtiwala sa mga kayamanan na hindi tiyak, uncertain riches. Di ba karami ng mga tao ganun? Kaya nga, puro kamal ng kamal. Akala nila pag mas marami sila, mas sigurado sila. Ang di nila alam ang totoong katiyakan sa Diyos. Mawawala rin yan eh. Isang araw eh. Lalo kung kinuha mo sa hindi magandang paraan. Napaka hindi tiyak ng kayamanan. Kaya ang utos ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo at sinulat na kay Timoteo, kung mayaman na, hindi naman lahat ng mayaman kailangan bitawan lahat. Merong iba, utos ng Diyos. Kaya lang, pwedeng gamitin para sa kaluguran ng Diyos. Ang mahalaga, yung puso sa Diyos, hindi dun sa kayamanan. Kaya nga ang sabi, di ba? Kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ang lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Tingnan nyo, ang pagtitiwala sa buhay na Diyos, hindi dun sa walang buhay. Bakit daw? Kasi siyang nagbibigay ng lahat ng mga bagay, napakamabiyaya ng Diyos. Sa taong ikinabuhay natin sa mundo, walang pagkakataon kung tama ang ating kaisipan at puso na pinabayaan tayo ng Diyos. Kahit nga minsan dumaan tayo sa pagsala, naging salat tayo sa anumang, halimbawa sa pagkain, o parang kinapos. Hindi eh. Alam ng Diyos yun at gusto niyang daanan natin, lalo tayong lumalalim sa pagtitiwala. At ganun din, on the other end, kapag binayaan naman tayo ng marami, alam pa rin ng Diyos ang puso natin kung naagaw na ba o hindi. See? So, ang mahalaga dito, ang susi pala, ay yung pagtitiwala sa Diyos. Buong buo na pagtitiwala. Hindi sa anumang bagay. Ulitin ko yung talata, 1 Timothy 6:17, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas ni huwag umasa sa mga kayamanang hindi tiyak, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng mga lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Gusto ng Diyos maging masaya tayo eh. Pero una, ang kasiyahan natin sa Kanya, at saka pa lang natin mai-enjoy anumang biyaya natin. Pag binaliktad mo yung karitela, na nauna na yung karitela kaysa sa kabayo, sira ang buhay. Wala ang Diyos, tapos gusto mo maging masaya ka? Temporal lang yan. Mawawala lahat yan. Ang unang panganib, may mga tao na pwede silang magtaya o mag-take risks dahil ang mali ang kanilang pagkaunawa na hindi ko to pwedeng ma-enjoy. Gusto ng Diyos ma-enjoy. Ang kailangan lang, tama ang isip at puso natin. Galing to sa Diyos. Salamat. Pangalawang maling dahilan o panganib, another danger, at mas marahil, mas malala ito, kapag gusto natin na tayong nahihirapan, handa tayong magtaya, bakit? Para tayong papurihan. Merong dating na hero ang dating. Yung heroism na tinatawag. Para bang gusto mong magpakabayani. Kasi pag sinakripisyo ko to, nasa init ako ng araw, andyan ako sa mga rally, makikita nila, makikita nila ako. Baka naman, iboto nila ako sa susunod na posisyon. Ganun. Pang sariling interes eh. Di ba may mga ganun? Minsan, may mga tao, tinatawag nating philanthropo. Mga philanthropists. Di ba pag mayaman, nagbibuo silang foundation para tumulong. Pero ilan sa mga may ganung foundation, ang kapag nagbigay, kahit nga mga politiko, kailangan naka-headline. Pinapangalandakan. Tsaka magtataka ka sa mga opisyal natin. Okay namang ipaalam mo nangyayari, kaya lang, proyekto ni mayor o congressman. Pag iniisip mo, hindi ba totoo namang dapat trabaho nila yan? Kanino ba galing yung pera? Kala mo sa kanila, di ba? Kaya ngayon, ang masamang naging ugali ng pamahalaan, dinadaan sa congressman o mayor yung pondo. Ang mga mahihirap, kailangan lumapit, nagmamakaawa. Ba't hindi na lang dalhin doon sa tamang institusyon? Hindi mo kailangan ng pabor. At yun ang kailangan mabago. So may mga ganon. Gusto nilang mukhang nagtataya, andang mag-take risk para makita ng mga tao. Ang epekto nito, dahil hindi naman totoong ginagawa para sa Diyos at sa kapakanan ng taong bayan, yabang. At ang tingin nila sa iba na hindi gumagawa nun, tamad.
Wala kang tapang, masyado kang matatakotin. Gayahin niyo ako. Diba? Sabihin mo nila, hindi. Parang ganun. Sa kanila nasa sentro. At dito nyo makikita, ganyan ang attitude, lalo na yung mga nagtatag ng mga kulto. Sila lang ang kailangang natataas. Sa kanila nakasentro, hindi sa Panginoong Jesucristo. Alam mo na agad may mali eh. Sabi ni John the Baptist, He must increase, I must decrease. Si Kristo dapat mataas, ako dapat mababa. Yun ang tamang spirito. So, mali din yun. Kahit na nagtaya ka na, una, hindi mo ma-enjoy lahat ng binibigay ng Diyos. Pangalawa, para sa sarili. Para ikaw maitaas. At may mga tao, feeling nila, pag ikaw nagsakripisyo, matatanggap ka ng Diyos. Malulugod ang Diyos. That's what is called as legalism. Para bang matutuwa sa Diyos, kasi ito ang paborito kong anak, napakamasigasig yan. Hindi tumitigil yan sa paglilingkod sa akin. Tandaan niyo po, ang pagtanggap sa atin ng Diyos, hindi sa ating gawa, kundi sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. At kailangan may relasyon tayo sa Kanya. Siya ang nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin at nilinis at pinatawad niya tayo. Kapag ganoon, may kaugnayan tayo sa Diyos at anak tayo ng Diyos, kahit ano pa maganap sa buhay natin. May panahon bumabagsak tayo eh. May panahon nangihina tayo eh. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo anak ng Diyos. Kahit nga si Haring David, tinatawag na isang lalaki na ang puso ayon sa Diyos, nagkasala pa rin siya eh. Pero pinatawad siya ng Diyos at humingi siya ng tawad sa Diyos. Ganun din. Hindi sa performance na kukuha kung tatanggapin tayo ng Diyos, pero sa ginawa ng kanyang anak. At makikita niyo po, sa mga halimbawang binigay ko, ang kulang, yung totoong pananampalataya na ang Diyos ang hari ng lahat at ibinigay niya ang kanyang anak, siya ang nagmamahal sa akin. Pag yun ang nawala, yung tinatawag natin sa Bible, childlike faith, pananampalataya na parang bata, talagang wala kang pwedeng ipagmalaki, isinuko mo na lahat, Panginoon, kailangan ko kayo. Pag yun ang wala, sabi ni Apostle Paul, 1 Corinthians 13, wala kang pag-ibig sa ginagawa mo, walang kwenta yan, para ka lang batingaw. Diba? Ginagawa mo para sa sarili, para sa iba, walang kwenta sa harapan ng Diyos. Kahit nga daw, ipasunog mo pa yung katawan mo. Pag hindi para sa Diyos yan, hindi pag-ibig para sa Kanya, walang saysay. Yun po ang kaibahan ng martyr doon sa mga totoong lingkod ng Diyos. Okay? Sana nakukuha nyo. So, ang pinag-usapan natin for the past 2 months ay gaano kahalaga na makilala natin ng Diyos at makita natin siya ang pinakamahalaga at yung plano niya para sa buhay natin ang pinaka-kailangan, hindi tayo magpapatakbo ng buhay natin. Pag ganun ang ating mindset, handa tayong sumunod sa Diyos kapag nakita natin ito ang gustong ipagawa ng Diyos. Hindi na tayo matatakot kasi siya ang gusto nating malugod. Kahit may panganib. Usapan, sinasabi ko sa kanila ito nung nakaraan. Nung pagpunta nyo ba dito, may panganib habang kayo naglalakbay? Meron. Nag-travel si Kahaime. Mga 10,000 miles ba? Parang layo eh. Pero, may panganib ba yun? Meron. Pero, ibig sabihin ba, hindi ka nasasakay ng aeroplano? Di ba? Or, yan, Orly, at least kasama natin yan. Nagmotor ka siguro. Pag mumotor ba, may panganib. Pero lang namang titigil ka na. Kahit may panganib, pagkakatiwala mo sarili mo sa Diyos, lalo naman kung ang gustong ipagawa ng Panginoon para siya ang matanyag at tayo ay makita na tagasunod niya. Bakit hindi tayo magiging handa na sumunod para sa kaluguran ng Diyos? At yun po ang malaking kaibahan. Hindi na yung tiwala sa sarili, hindi para tayo makita, kundi para maitaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang gusto natin. At mangyayari lang yun sa mga tunay na mga kinilos ng Diyos. Kasi tandaan nyo, again, lahat tayo may pagiging makasarili. Uunahin natin ang kapakanan natin, hindi yung gusto ng Diyos. At mas normal sa atin, protektahan yung sarili natin o yung mga mahal natin sa buhay, ayaw nating gumawa ng pagtataya. We don't want to take risks for God. Pero binabago ng Diyos yung ganong pananaw. Kailangan matuto tayong magtiwala at sumampalataya ang kalooban ng Diyos ang pinakamainam.
Ang tanong, yung ba gusto natin sa buhay natin? Kaya mapapansin niyo po, sinabi ng Panginoon, ang magiging tunay na tagasunod niya, kailangan talikuran niya lahat. Pati sarili niya, pati kasalanan niya, pati lahat ng minamahal niya, at sumunod sa Kanya. Batahin ang Kanyang krus. Bakit? Kapag hindi nangyari yun, patuloy ang Diyos, palaging malayong pangalawa o pinakahuli sa buhay natin. Uunahin natin ang lahat ng ibang bagay maliban sa Diyos. Nakita niyo po, ang malaking kaibahan. So, hindi yung pagiging hero or heroism, hindi yung pagiging self-reliant o kayang-kaya ko to, kay Panginoon, kailangan ko kayo. Araw-araw, bawat sandali. At kayo ang gusto kong mapapurihan. Gusto kong ako mismo turuan nyo gaano kayo kalaki, gaano kayo kahalaga. Wala kayong katulad, Panginoon. Yun ang masarap matutunan. Kailangan turuan tayo ng Diyos. May statement nga si John Piper. Sabi niya, we are wired to risk for the wrong reasons. Ang natural sa atin ay magtaya sa mga maling bagay. Di ba nabanggit ko na nung mga una natin pag-aaral, ang mga nagtataya ay, bakit may tumataya sa wete? O sa loto? Handa silang tumaya hanggang pumila ng malayo. Kahit napakahaba pa niyan . I mean, kasi feeling nila, baka yumaman ako . Ang problema, ang tiwala mo dun. At kapag naging habit yan, mahirap i-break. Maraming nalulung nung nabalitaan ko sa online gambling. Di ba, pinatigil daw ng gobyerno. Pero palagay mo ba, walang gumagawa yan ng pailalim? Pag bawal daw, mas kayo nagsabi niya. Totoo naman, di ba? Huwag mong hawakan, laglagay ka. Lalong masarap hawakan . May mga nagsasabi pa nga, bagong pintura o bagong semento, andito ako. I mean, nasa pagkatao natin yung lumabag. So, sabi niya, without Christ, we are all legalists or lechers at heart. Hindi po ito yung Tagalog, ha? Hindi ito yung leche. Lechers. Ano ibig sabihin ng lecher? Given to excessive sexual indulgence, a lasciviousness or licentious man. A lascivious or licentious. Yung sobra-sobra na, hindi pa makontento. Hanap pa ng hanap, more pa. Walang kabusugan. At ang daming taong ganyan. Hindi lang sila . Pinakita lang yung kalikasan ng tao, kahit sino yan. Kaya sabi nga, lumalabas yung puso ng tao makasalanan. Kailangan baguhin ng Diyos. Pag hindi, normal yan. Palaki lang ng palaki, hindi kasi nahahalata . Walang pumapansin. Kita nyo ang epekto nun kapag walang accountability. Nasa ating lahat yan. Kaya ang sagot, hindi lang sa nagpalit ka ng tao. Kailangan ang tao makilala ang Diyos. At kapag walang takot sa Diyos, patuloy gagawin nila yan. Tingnan nyo po, ang gusto ng Diyos, anumang pinagkaloob niya sa atin, gamitin natin para siya ang makita at maluwalhati. Huwag nating itago, huwag nating ibaon sa lupa, kagaya ng ating parable, ibinaon niya hindi niya ginamit . Gamitin natin para sa Diyos. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 11, samahan niyo po ako. 1 Peter chapter 4 verse 11. Yan. Sige, pwede ko dito pumunta para makita ko ni Kases. 1 Peter 4:11. Volunteer. Pwede kung ang sinong may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos, kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinigay ng Diyos, upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa Kanya ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakailanman. Siya nawa. Napakagandang talata.
Basahin ko sa English. That's sa Filipino. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God, yung tagapagsalita ng Diyos. If anyone ministers, let him do it as of the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, and to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Again, sa Filipino, sino mang nagsasalita ay gawin iyon ng tulad sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Hindi ka lang basta salita ng salita, sinasalita mo yung aral ng Diyos sa kapangyarihan ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Ibig sabihin, napakadaling maglingkod na nakikita ng tao, pero sarili mo ng lakas. At walang nangyayari sa ganun, hindi pinagpapala ng Diyos yun. Pwedeng humanga ang mga tao sa iyo. Napakabanal niya, palaging tapat yan. Pero yung puso natin, mali. Hindi rin katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit daw? Upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi natin maluluwalhati ang Diyos kung hindi natin kilala ang kanyang anak, ang Panginoong Hesukristo. Ito yung sinasabi natin, inuuna yung karitela o karwahe bago yung Bakit? Marami lingkod ng lingkod. Hindi naman nila kilala ang totoong tagapagligtas. Walang kwenta yung paglilingkod na yun. Kasi tandaan nyo, sa Matthew 7, sa araw ng paghatol, maraming humarap sa Panginoon at sabi nila, Panginoon, hindi ba ang dami namin ginawa sa inyong pangalan? Nangaral kami, nagpaalis ng mga demonyo, gumawa ka naman maraming himala. Sabi ng Diyos, sasabihin ko sa kanila sa araw na yun, lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo kilala. Tingnan nyo, ang dami na nilang ginawa, walang kwenta dahil hindi nila kilala ang tagapagligtas. So it is not a matter of performance, it is a matter of relationship first. Kailangan makilala mo muna ang Panginoong Jesucristo. Doon magkakaroon ng kabuluhan ang lahat ng gagawin natin. Kaya, di ba kung may kasabihan tayo, naniniwala ba kayo sa term na life begins at 40? Somehow, pag tumanda ka na, oo nga no, parang bilis ng buhay, parang ngayon pala nagsisimula. Parang bilis eh. Pero, babaguhin ko yun. True life begins in the Lord Jesus Christ. Kahit nabuhay ka na matagal, sa mga panahong yun na wala si Kristo, sayang yun. Pero tandaan nyo, ang panahon, ang Diyos may sarili siyang panahon. Huwag naman natin masyadong hindi lahat yung ginagamit ng Diyos. Pero ngayon, habang binibigyan tayo, ngayon na yung panahon. Huwag na nating sayangin, tagal na nating sinasayang buhay natin. Tapos ngayon, ayaw pa nating gamitin para sa Diyos. Yun ang malaking kaibahan. Gusto nating maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Bakit? Sa Kanya ang kalwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Wala namang karapat-dapat Ang Diyos lang. At yun ang sana ituro sa atin ng Panginoon. Kaya, pansinin niyo po, ang isang totoong nagtitiwala sa Diyos, kahit dumating siya sa panahon ng pagsubok, alam niyang hindi siya iiwanan ng Diyos. Ang kanyang kalakasan sa Diyos nang gagaling kahit nanghihina pa siyang pisikal. O kahit nga sa pananampalataya, minsan humihina ang pananampalataya natin Ang Diyos ang magbibigay. At kahit nawalan ka, alam mo, nagbigay ka para sa kalwalhatian ng Diyos, ginagamit ka ng Diyos, tinuturuan ka niya. Kanina nga, ang ganda Short lang to, kinukwento ng isang nanay. Nangusap ang Diyos sa kanyang anak, 3 years old. Sabi nung anak niya, Mami, gusto kong ibigay yung mga toys ko. Mamahal daw ng toys na binigay niya sa anak niya. Okay, sabi niya, Christian yung nanay, ayaw naman daw niyang ma-discourage, di sige. Okay, pinagbigyan niya. Alam niyo, hinintay nila yung kanyang kaibigan, tapos, nung nakausap niya yung nanay, sabi nung nanay, alam mo bang 3 days ago, kasi wala kami masyadong pera, pero 3 days ago nanalangin ako, Lord, bigyan niyo naman ng laruan yung anak ko. Sabi niya, walang pwede magsabi sa akin na hindi totoo ang Diyos. Nangusap ang Diyos sa bata. At syempre, sigurado, tinuturuan ng nanay ng salita ng Diyos, kaya bata pa lang. And so, ano man ang edad natin, pwede tayong turuan ng Diyos. Ang tanong, handa ba tayo magpaturo? Ang problema, sa tagal na nating nabubuhay, mas marami sa atin napakatigas ng ulo.
matigas pa rin ang puso. Ayaw makinig sa Diyos. Para sa Kanya lahat yan. So everything that you give it unto the Lord. Ang Diyos ang bahala dyan. Kung merong mawala sa'yo, pero dahil naglilingkod ka sa Diyos, ang Diyos bahalang magpalit niya. Walang nawawalan dahil ibinigay niya sa Diyos na hindi kayang palitan ng Diyos ng higit pa. Pero sabi ko nga, ingat tayo sa motibo. Meron kasing mga tao, ginagamit na investment ang Diyos. Magbibigay ako, bakit? Kasi guaranteed yung return. Ano ka? ATM ang Diyos? Hindi ganoon. Bibigay mo dahil mahal mo ang Diyos. At siya nang bahala. Let God use us in whatever way. Matthew 19:27 to 31. Napakagandang talata. Kasi sa panahon ito, nagtatanong si Peter. At ang tanong niya, Panginoon, iniwanan na namin ang lahat. Ano na ngayon ang sa amin? Tandaan niyo, bagamat fishermen, itong si Peter at ang mga kasama niya, pero negosyo nila yan. Nung sinabi ng Panginoon sa kanila, at yun ang kaibahan ng mga totoong alagad ng Panginoon, nung sinabi ng Panginoon, follow me, hindi na sila nagdalawang inisip, iniwanan nila. Babasahin ko yan ha, sabi dun sa Filipino, Matthew 19:27 to 31, pagkatapos ay sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamit namin? Alam niyo, imbis na i-rebuke siya ng Panginoon, napaka-selfish mo naman, Pedro. Hindi. Kasi, hindi ganun ang Diyos. Hindi niya isusumbat, ibinigay mo yung buhay mo, bakit ka susunod-sunod sa akin ngayon? Hindi eh. Mabait ang Diyos. Ang sagot ng Panginoon, sabi sa 28, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na sa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo na ang anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayong mga sumunod sa akin ay uupo rin sa 12 trono na naghuhukom sa 12 lipi ng Israel. Mas mataas ang posisyon nyo doon kaysa dito. Pwedeng hamakin kayo ng tao, pero sigurado sa kaharian ko, meron kayong pwesto. Hindi lang yan. Sabi pa ng Panginoon, sabi sa 29, at ang sino mang nag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa alang-alang sa aking pangalan ay tatanggap ng makasandang ulit at magmamana ng buhay na walang hanggan. Hindi maramot ang Diyos. In fact, sa sobrang pagiging mapagbigay ng Diyos, sobra-sobra pa binibigay niya sa atin kaysa sa totoong kailangan natin. In fact, kapag anak tayo ng Diyos, alam din natin, kahit nagkakasala pa tayo sa harapan ng Diyos, hindi niya tayo pinaparusahan ng totoong sagad-sagad. Naaawa ang Diyos. Kaya walang tao pwede magmalaki at sasabihin niya, ang dami ko nang binigay, Panginoon, magbibigay pa ba ako? Palagay mo ba una kanino galing lahat yan? Instrumento lang tayo ng Diyos eh. Di ba? Kaya masarap yun, di ba? Kapag binigyan tayo ng Diyos and then may nilagay yung Diyos sa puso natin, paggamit tayo sa Diyos. Anumang talento na meron tayo, anumang kakayanan yan, anumang resources na meron tayo, para sa Kanya yan. Bakit? Napakasaklap naman, kung buong buhay natin, nagkamal tayo na nagkamal, wala tayong kaplano-planong gamitin para sa Diyos hanggang mabulok. Hindi mo madadala yan. Di ba, ang isang tanong, bakit tinatag yung Great Pyramids of Egypt? Alam niyo yun eh. Napakalalaking structure hanggang ngayon. Andiyan pa eh. Bakit itinatag yun? Para lang ipakita nila sa mundo na magaling sila magtayo? Hindi. May isang dahilan ba't nila tinayo yung mga Pyramids of Egypt. Alam niyo ba sa sobrang ganda ng pagkakagawa nila, hindi ka daw makakapagpasok ng papel sa gitna. Eksaktong. Kaya nga may mga, alam niyo naman yung mga malilikot ang isip, siguro daw may mga UFO na tumulong. Kasi paano nila makuha yung technology? Wala pa silang modern technology, pero ang gagaling. Alam niyo ba bakit? Binigyan silang katalinuhan ng Diyos. Pero anong sagot doon? Ba't nila pinatayo yung pyramids of Egypt? Isang bagay lang. Para maging libingan ng kanilang mga hari, ng Pharaoh. Kaya maraming maze yun eh. Mahirap makapasok. At alam niyo ba natagpuan nila? Bagamat marami nang nakapasok na nagnakaw, pero yung mga nakadiscover na archaeologists, nakita nila,
Ginto ang kabaong ng paraon. Tapos, alam niyo yung process nila ng mummification. Yung katawan, matagal mabulok. Pero lahat ng kayamanan, inilagay. Kasi ang paniniwala nila, dadali nila sa kabilang buhay. Walang nangyari na iwan. Nakakapanginay naman, kung lahat ng meron tayo ngayon, hanggang dito lang. Tapos sabi ng Panginoon, wala kang kayamanan sa langit. Kasi ayaw mong ipagamit sa Diyos. Napakasaklap no? Yun ang isa sa pinakamasaklap na uri ng pamumuhay. Dito ka lang nag-invest. Pero hindi ka naglaan para sa iyong walang hanggan. So, unang challenge, mga kapatid, gaano nyo totoong kilala ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas? Hindi pwedeng intellectually lang, oo, naniniwala, ipinanganak na ba kayong muli? Kung di pa nangyayari yon, hindi nyo masasabi na kayo ay anak ng Diyos at pinatawad sa kasalanan, walang kwenta lahat ng pinagagagawa natin sa buhay. Kailangan magsisi tayo sa harapan ng Diyos at tingin, Panginoon, kailangan ko po kayo. Iligtas niyo po ako, Panginoon. Kaya ng Diyos, iligtas kayo, gaano man karami yung kasalanan. Pero kung matapos na makilala natin ng Panginoon, paano na yung buhay natin ngayon? Talaga bang ito ay nakalaan sa Diyos at yung plano niya ang nasusunod sa atin? O tayo pa rin ang nagtatatag ng sarili natin? Tayo pa rin nagmamaneho ng sarili nating sasakyan ng buhay at ayaw nating ang Diyos ang gumabay sa atin? Nasaan po tayo?